Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago pa tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ibrahim Sama. Ang sabi niya ay, "Good afternoon din po sir. Mayroon din po sana akong itatanong kung mamarapatin ninyo tungkol po sa Uzi na baril. Ito po ay Uzi caliber 10. Isang putok lang tapos naipit ang basyo. Tapos parang ang forma po ng basyo sa dulo ang marka ng ipit. Tapos dalawa. Salamat po." Okay, so parang medyo hindi ko maintindihan. Pero basta naipit daw yung basyo. So bago natin yan talakayin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 38,000 na mga subscribers at maraming salamat doon sa mga nag-share at nag-like ng ating mga videos dahil nakatulong kayo para dumami ang ating subscribers. Happy 48K sa atin lahat. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads, lalong-lalo na dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan ang ating revenues. Na kung saan ang ating revenue ay itinutulong natin sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan na mga anak ng single parent. Binibigyan natin ng konting allowance para makapagpatuloy ng pag-aaral. Kaya maraming salamat din sa inyo. At lalo tigit maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan dahil wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message po kayo dyan kung kayo ay maipaabot na tulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat Sir Noli sa muli mong sa patuloy at regular mong pagtulong sa ating mga beneficiaries. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So punta na tayo sa katanungan ni Ibrahim Sama. Okay, nagtataka lang ako doon sa iyong sinabi mong Uzi na caliber 10. Kasi ang pagkakalam ko sa Uzi ay walang original walang caliber 10. Pero meron silang conversion kit. Hindi ko alam kung may conversion kit yan. At kung yan ay yung tinatawag natin na conversion kit ay baka nagkakaproblema yan sa conversion kit. Dahil ang alam ko sa Uzi ay caliber 40 meron. Hindi ko rin na So, yun ang pagkakalam ko dyan. At ang katulad kasi niyang Uzi ay yung Mac 10. Pero ang Mac 10 ay chambered naman yan ng 45 at 9mm. Kasi magkahawig yan eh. So, wala pa rin caliber 10. So, kung yan ay conversion kit ay dapat makita ng gunsmith yan. Baka kasi hindi tuno yung recoil spring niya. Kasi pag hindi tuno yung recoil spring niya at masyadong matigas, ayun, may ipit yung niyan. May ipit yung basyo niyan. Pagka ganun. So, hindi ko sigurado yan. So, ang ko dyan, dapat talaga makita ng gunsmith yan. Pero, may mga na rin tayo na videos na bakit naipit yung mga basyo. Ayun nga, dahil sa hindi nakatuno ang recoil spring sa bala. Kung yan ay talagang 10mm. So, yun ang hindi ko malaman yan. At ito pang isa, may mga Uzi din na peke. Hindi ko naman sinasabi na peke yan. Hindi ko naman kita. So, ayan, ang masasabi ko. So, subukan mo na magpalit ka ng medyo malambot na recoil spring. Baka sobrang tigas ng recoil spring mo, tingnan mo kung gaano ka, yan, at baka sa sobrang tigas ng recoil spring mo niya, naipit yung yung iyong basyo. Kasi pag sobrang tigas yung recoil spring mo, hindi masyadong, kumbaga, pag matigas kasi yung recoil spring, hindi masyadong maka-atras yung kanyang bolt. Hindi makasagad. So, ang nangyayari, naipit yung yung basyo. Yun ang isa pa dyan. At ang isa pa dyan, ay kung yung iyong subukan mong testingin ng kung nag-i-eject ba. Kasi baka yung ejector mo, yung extractor mo, ay mahinang humawak ng basyo.
Pag mahina kasing humawak ng basyo yung ejector, ay yung extractor mo, ay may video tayo niyan eh. Paano pagtingin ng para malaman mo kung yung extractor mo ay malakas ba. Meron tayong niyan video. So tingnan mo kung yung extractor mo ay magandang kumapit ng bala. Pag hindi magandang kumapit ng bala yung extractor mo, ang mangyayari diyan, iikot lang yung basyo mo. Pag sasabit yan doon sa sunod na bala, iikot lang yan doon, may ipit. So ayan, yun lang ang masasagot ko sa iyo. At kung hindi mo kayang remedyohan yan, ay gunsmith talaga ang niyan, ang kailangan mo niyan. So hindi ko kita yung baril, yun lang ang masasabi ko sa iyo. Isa lang, yung dalawa lang. Yung recoil spring, maring sobrang tigas, at yung kanyang extractor, hindi magandang humawak. Hindi magandang humawak sa kanyang bala o doon sa pit ng kanyang basyo. Okay, yung basyo, yung ito niya, hindi niya masyadong mahawakan. So pag hindi niya masyadong mahawakan yan, bibitaw yan, may ipit yan. Aabutin niya ng balik ng bolt. So yun ang nakikita ko diyan. At kung matigas naman yung kanyang recoil spring, hindi siya makasagad. Kung sobrang tigas, baka ang recoil spring niya ay pang 45 caliber na kinumbert naman sa 10 mm. So hindi natin malaman, di ko alam kung ganun ang pangyari. So yun lang ang masasabi ko diyan. So yan, at maraming salamat sa iyong pagtanong. Yan lamang ang nakita ko, at kung hindi mo magagawa ng paraan yan, doon sa mga sinabi ko, ay gunsmith nang niyan, makita. Dahil hindi ko rin sigurado kung yan ay original na OC. Dahil yung nga, ang pagkakalam ko sa OC ay walang 10 mm na hindi ko alam kung meron nang lumabas ngayon, pero yung pagkakalam ko, yung mga una pa, walang 10 mm, merong 40 caliber. At merong 10 caliber, merong 10 caliber niyan, conversion kit ang pagkakalam ko diyan. So, yun lang ang aking pagkakalam diyan. Sana subukan mo rin, makapulutan mo ng kaalaman. So, ito, at anuhin lang natin yung ating mga community spotlight. Announce lang natin ang ating weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, nauna si Alfredo Isidro, 100 plus perfect ang engagement, at gayon din si Randy Merong Karing, 100 plus perfect ang inyong engagement, at maraming salamat sa inyo. At nandito rin si De Calibre Jr., merong kanto engagement, at si Raymond Nang ay merong 8 engagement, at si Chris Is ay meron ding 55 engagement. Okay? Shout out na rin sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na tayo diyang Papa Burger diyan sa matatagpuan ninyo diyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron diyang burger ay halagang 40 pesos, buy one take one na. At marami pang pagkain kayong maabil dyan. Pwede kayo magpa-deliver, may delivery boy dyan. At tumawag lang kayo. Meron din diyang generator, kahit brown out, bukas yan, 24/7 maglilingkod sa inyo yan. Okay, God bless us. Thank you very much.